Vice, paano nagsimula na nakita mo ang kagandahan nito? Nilasing niya ako nung gabi. Ay talaga, mahirap kayo dati. Oo. Ano yung pinakamahirap na naranasan mo bago ka naging sex bomb dancer? Natutulog ako sa lababo. Unang sayaw mo sa Itbulaga, magkano ang sweldo mo no? 250 pesos. 250 kada laban bawi. Ikaw, ano yung parang- impression mo sa kanya? Baero nga. Meron bang araw na hindi mo siya mahal? Sa 10 taon ninyong pagsasama, meron na kayong isang malaking pinag-awayan na halos mag-alsa balutan na. Pag sinabi natin hiwalay, kahit may anak pa tayo. Parang ayokong palakihin yung mga anak ko ng ganito. Anong masasabi mo sa mga artista na pumasok sa politika na, alam mo yung ginamit ang popularidad? Hindi to kung sino lang yung sikat. Kung sino lang yung nagbibigay ng pera sa kanila. Sino ba yung makakatulong para sa kinabukasan ng mga anak ko? Deadma ang nega, deadma ang bash dito sa Vlogs. Buhay ay walang stress, chika-chika lang. Kwento tawanan, kay Romel Chica, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, special po ang ating interview for today's video. Dahil makakasama ko po ang kapitapitagan Vice Governor ng Bulacan, re-elected, Alex Castro. At syempre, kapag sinabing Alex Castro, may kasamang sex bomb dancer. Let's get out! Sunshine Garcia! Welcome to my vlog. Hello, welcome din. Mukhang masaya ang ating chikahan na to. At syempre, kahit masaya dahil marami tayong pagkain dito. Yes. Sa mga tila, Boss Jojo Rosales, maraming salamat. Walang humpay na pagpapadala ng pagkain. Mapiting oh. Iye. Pagkain Ang daming food. But before that, simulan muna natin to. Vice Gov, congratulations dahil talagang isa ka sa mapalad na artista na lumabas sa eleksyon. So una-una salamat. Siyempre, very thankful tayo sa mga kababayan natin kasi binigyan tayo ng pagkakataon ulit na magkaroon ng second term bilang Vice Governor. Marami rin lumahok na celebrity pero isa tayo sa mga pinalad. Ibig sabihin siguro nakita nila yung trabaho natin. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kababayan ko. Ayan na, simula na pa, nagpapasalamat. At syempre, ito talaga, ang kaibigan ko talaga, nakasama ko to sa gabi-gabing trabaho. Sunshine Garcia. Yes, salamat po sa lahat ng tumangkilik sa concert ko. Hoy! Wala. Ayun, thanks ma sa invitation. Ay, naku, maraming salamat sa iyo. At syempre kay Vice. Naiilang tuloy ako sabihin, Alex, syempre, Vice dapat yun. Alex. O hindi, kailangan, pagbigkas ng pangalan na Alex, dapat may Vice Governor Alex. Ganun yun eh. Para mabilis, DJ na lang. BG, kamusta ang buhay? Alam naman natin, sila ay artista muna. Pero si Sunshine, artista pa rin hanggang ngayon. Artista to politician. Model, singer, politician. Tama? Hindi. Dahil nag-start ako bilang SK chairman ng barangay. Oo, naging president ka SK pa. president Oo, ako. diba? Ganito yung story ko eh. Naging SK president muna ako ng bayan namin for 5 years. So kapag SK president ka, automatic councilor ka kaagad. Yes. So at the age of 16 years old, naging councilor na ako ng bayan. So nag-aaral pa ako nun. So college, then pinagsasabay ko yung modeling habang ako ay nag-SK. So sa barangay. And then age ko ng 21, tumakbo na ako talagang councilor. So nanalo akong konsehal ng time na yon. Nakatapos ako ng isang term na konsehal. Doon ako napasok sa pag-aartista. After ko ng first term. Nakilala ka bilang konsehal kasi gwapo ka kasing konsehal. Ikaw yata yung pinakabata. Yeah, Di oo. ba? Tama ako. So ako yung diba? pinakabatang konsehal nung panahon Ano namin na yun? sa Bulacan nung time na yon. Tapos, modeling muna ako and then sumali ako sa singing contest sa GMA before. Kaya ako nakapasok sa showbiz. Baliktad ako eh. Ako yung nauna munang politician bago nag-artista. Doon lang talaga siguro yung aking destiny, pagiging public servant. 22 years na ako in service eh. So halos half of my life nasa public service na, nasa legislation na ako. Kumbaga, naging artista ako. Gumawa ako ng movie, gumawa ako ng teleserye, pero nasa public service na ako ng time na yun. Yung pamilya niyo ba nasa public service? Wala. Ikaw lang, Ako lang. kauna-una sa pamilya. Hindi naman kauna-unahan kasi meron din akong kapatid na naging SK chairman. Pero ikaw talaga yung talaga Kala nung iba, kaya ako napasok sa politics kasi tatay ko mayor, tatay ko congressman. Walang ganon? Galing ako talaga sa simpleng pamilya. Siguro nasa dugo ko na yung magiging leader kasi nung kinukuha din ako as student council
council nung time na yon. Tinapos mo yung mass communication mo sa FEU. Hinikayat nila ako maging presidente ng FEU ng time na yon. Pero hindi ko ginrab kasi SK chairman na ako nung time na yon, SK president na ako. Tapos nagmo-modeling pa ako. So ang ayoko na magdagdag ng panibagong responsibilidad. So doon lang ako. Talagang nataon lang na nag-artista tayo. Kaya natatag tayo as celebrity politician. Pero sa totoo lang, tingnan niyo yung background ko, mas nauna talaga akong public servant. After ni BG, syempre, kilala naman natin ito. Ito talaga, sumikat ng bonggang-bongga ito. Paano ka ba napasok sa sex bomb muna? Kontesera ng mga beauty pageant. Oh. Sorry, beauty pageant. Sorry. In fairness naman kay Shine, isa to sa magagandang mukha ng sex bomb. Kasi nga walang pera, so sali tayo sa Laban lang talaga. Magaling yan sa mga Q&A. Ay, totoo. Wag na. Ay, totoo. Wag na. Doon ka na-discover ng sex bomb. Oo, sa EB Babe. EB Babe. Ano kayo? TV Babe. TV Babe. Sa GMA. Sa GMA. Bulaga. Tapos, kagrupo siya ng mga singing, di ba? Doon ka sa sex bomb singing group. Tingnan mo, parang hindi totoo na. Ano ba, nakasama ka ba namin? Pangalawa. Diyan ako sa dance. Doon siya sa dancing. Huwag na sa singing. Oh, wag na sa singing. Kaya mo na siyang sumayaw. Oo. Tinataas pa naman kita eh. Yung kasagsagan ng sex bomb naman talaga. Oo. Di ba? Nandun ka na. Oo, yun yung pick talaga nila. Yung pick talaga na kung saan isang racket doon na hindi kayo makapasok. Meron kaming yung, kuwari, ang racket namin sa isang araw, 5. Yung uuwi na kami ng bahay ng 3 a.m., 4 a.m., tapos ayusin nyo lang yung gamit, pasok ulit ng Itbulaga. Marangyabang buhay nyo naman. No! English. Ay, No! no. Di ba pag mahirap, hindi. Di ba? Pag mayaman, no. Pinipilit natin maging ano ngayon. Ay talaga? Mahirap kayo dati? Oo. Talaga? Ano yung pinakamahirap na naranasan mo bago ka naging sex bomb dancer? Lagi ko sinasabi yun na natutulog ako sa lababo. Bakit? Kasi wala kaming tulugan. Kunwari ganito, ang bahay ng tatay dati is ganito, para siyang resto. Pero, ginawa niyang bilyaran. So, yung bilyaran, kunwari, andyan yung table, yun lang yung part na yun na pwede kaming matulog. Kailan ba kayo magkakapatid? Sa kanya? Lahat. Tatlo. Sa kanya. Lahat, total, siguro mga 9. So, yun yung pinakamahirap talaga. Kasi minsan, kunwari, maraming maglalaro na nagbibilyard. Hindi ka pwedeng matulog doon. Saan ka matutulog? O kaya, hihintayin mo sila matapos. So, ang ginagawa namin, may mga kaibigan kami na mayay, makikitulog kami sa kanila. Tapos naka-aircon na kami noon. Tapos, nung sumikat ang sex bomb, doon mo na unti-unting naranasan ang kaginawa Ay, sa ano buhay. yun? Nung sumikat ng SB, bayaran syempre per show, per ganito. Nakakapag-rent ka na ng condo. Nung unang sayaw mo sa Itbulaga, magkano ang sweldo mo noon? 250 peso. Anong taon yan? Natatandaan mo pa yan? 2003, 250 kada laban bawi. Tapos manggagaling ako ng Pampanga. Ang bus ko, 80 pesos. Kapag aircon. Kapag hindi aircon, mga 50. Kapag punuan pa, nandoon kasi yung entrance ng bus, doon ako uupo kasi kailangan nagmamadali ako, kailangan ko makapasok. Tapos mag-jeep ka, magta-tricycle ka. Pero alam mo, hindi naman halata sa pinagdaanan mo yung mga hindi halata sa itsura mo. Alam mo, sabi ko nga, galing ako ng Pampanga eh. Sabi ko, nung tumungtong ako ng Manila, hindi ka pwede ng parang, sorry sa word, pero parang tatanga-tanga. Totoo. Kailangan medyo palaban Smart. ka. Oh, tama. Pagdating mo dito, hindi. Kailangan maging palaban ka. Kailangan ganito ka. Kasi kakainin ka nila ng buo eh. Ang galing din ng mindset mo, di ba? Lumaban ka sa buhay. Totoo. Totoo yung laban-laban. Laban-laban, bawi-bawi. Totoo yun. Oo. Talagang palaban. Hindi ako marunong masyadong sumayaw, ma. Pinilit ko talagang sumayaw. Kasi nga, parang dito ka kikita. Kahit papaano, yung kada sayaw mo, may kita ka. Malaki pag naipon. Kahit Parang, pagod na pagod ka na. Oo. Ang edad namin dati, 16 years old, nakakahawak na kami ng 15,000, 20,000. Malaking pera na yun dati, ha? Sobra. Para Pero, sa edad namin. pagod na pagod ka noon, di ba? Pagod na pagod kami. At saka pag hindi mo pa alam yung sayaw, alam mo ba yung sayaw? Hindi. O, alis ka dyan. O kaya minsan hindi ka ika-casting. Kasi nga, mali-mali ka sa stage. Nung kapanahonan ng sex bomb, di ba may TV series na kayo? Si Sherry na pinakamatagal. Si Diyos ko, yun. Ilang taong tumagal yun? 8 years. Parang 8 years, 7, 8. kauna-unaan talaga namang walang hindi nanonood doon kasi True. talagang bida-bida kayo doon. At saka walang pahinga yon. Kunwari, ang eksena mo, matatapos ang season ng mabait ka. Monday, masamang tao ka na kaagad. Yung kontrabida ka na. Ganon. Wala yung mag-internalize mo na ako. Anong next na role ko? Walang ganon eh. O next mo, kontrabida ka.
susunod mo sa Monday, mababaliw ka na. Parang ganun. Pero wala ka naman, di bang training na ano? Wala. So, talagang laban lang, lakas ng loob. Oo. Kaya mo, kaya ko. Oo, pinilit ko talaga. Kasi ito si Vice, mas marami kang ginawa sa maalaala mo kaya aside sa pelikula. Pero nanggaling kayo pareho sa GMA. Ano ang nagtulak sa inyo? Bakit kayo kumabilang bakod? Nung pumasok ako sa showbiz, hindi pag-artista, parang singer yung pinasok ko eh. Hindi ako sumali sa Starstruck, pero may mga nagsasabi sa akin na mag-audition sa Starstruck. Dapat magkasabay kami nila Paolo Avellino mag-Starstruck ng time na yun. Kaso, parang mag-e-eleksyon. Yes. So, hindi ako tumuloy. Tapos, nung pagkatapos ng Starstruck na yun, parang naghanap sila na pwedeng artista, na pwedeng singer. Yun yung the next big star sa GMA. Yung kay Regine na show. Doon ako nag-audition. Nanalo naman ako. Pero pagkatapos kasi ng contest, magkakampanyahan na ulit. So, minto na naman ako. Doon naman ako pumasok ng ABS pagkatapos ng eleksyon. So, talagang hindi ako dire-diretso eh. Magkakashow, hihinto, tapos babalik ulit. So, ngayon, doon ako napunta sa ABS. Nandun tayo na kabataan tayo, na gusto nating mag-artista kasi, kumbaga, napapanood mo yung sarili mo sa TV. Siyempre, yung fame, kilala ka nila, di ba? At yung passion mo din sa acting, sa singing. Pero, siguro yung core ko bilang public servant na bata ako nagsimula dito, doon ako talaga bumabalik eh. Mas pinipili ko siya. Kunwari, for example, mag-eleksyon, meron akong teleserye na maganda yung role ko, na pwede na ako maging bida, o may magandang inihahain sa akin yung manager ko, mas pipiliin ko pa rin yung pagiging public servant. Nandun talaga yung puso. Kaya siguro ako napunta dito. May time lang na nag-iisip ka, ano ba talagang gusto ko? Kasi may time naman talagang ganun, mako-confuse ka eh. Dahil mong project, tapos at the same time, mag-i-election, anong pipiliin ko dito? Pero yun nga, at the end of the day, pinipili ko pa rin yung pagiging public servant. At syempre si Shine. Tinetext kita, di ba, pag napapanood kita sa mga ginaganapan mo. Yes. Sabi ko sa'yo, ang husay mo. Saan ka nang gagaling doon? Ito ba yung dahil sa kahirapan na naranasan mo nung una? Siguro yung role na sabihin nating maldita ka, kontrabida ka, siguro talagang masama lang talaga yung ugali ko minsan. Charot lang. Ang galingan niya ng arte niya, pati ako ng arte niya. Yung iyak, yun ang ano ko, parang siguro sa dami nga ng pinagdaanan ko, minsan ang bilis kong umiyak. Lalo na nung time nung Daisy, harap ka sa camera to, pagbalik mo dito, tutulo na yung luha. May ganun sa Pag Daisy. sinasabing iiyak ka, Shine, ano yung magpapaiyak sa'yo na noong mong naranasan na ayaw mo nang balikan? Yung magpapaiyak sa'yo yung mga eksena ng buhay mo dati? Madami. Magbigay ka ng 100. Ha? Siyempre, magbigay ka ng isa. Yung pag may nawawala sa pamilya. Pero minsan kasi ang ginagawa ko, kung ano yung hinihingi ng script, nilalagay ko yung sarili ko mismo doon. Ang galing mo kasi nasa sitcom ka pa, di ba? Comedy. Yung comedy, alam mo, yan yung napag-aralan ko lang sa Banana. Nung lumipat ako ng 2, kasi ang ginagawa ko lagi sa Daisy, kontrabida, iyak, naglalaro lang doon. Pero pwede pala akong maging komedyante nung lumipat ako sa DOS. Alam mo, totoo yun eh. The more na malungkot yung tao na pinagdaanan niya, mas magaling magpatawa. Katulad mo. Yun yung sinasabi ng iba na parang, komedyante yan. Pero hindi nila alam, minsan yung mga komedyante, sila yung maraming pinagdaanan, malungkot, na minsan, pag hindi nila ma-voice out yung gusto nila, kasi siseryosohin ba ako ng mga to? So minsan parang, ikaw na lang sa sarili mo. Kasi alam naman natin ng sex bomb, di ba? Pag sinabing sex bomb, talagang pag nag-show kayo, to death. Mga sexy kayo. Bago pa mga K-pop, Oo, sila. Kayo ang kauna-unang sumikat na girl group. Yung mga... Baka inaano ko sa ito. Ano mo? Nung bata ka. Excuse me? Totoo. Shine, dumating ba sa puntong, syempre, grupo-grupo kayo. Minsan iniisip mo, meron kayong lalaking magsiseryoso sa akin. Ang aga namin nagtrabaho di ba? So wala kami ibang inisip dati kundi mag-work. Yun lang talaga, kumita ng kumita. Yung sabi mong boyfriend, parang hindi namin masyadong Hinaharap. in-entertain dati. Pwede kang magkaroon ng parang Inspirasyon. Pero mas nakafocus kami dati sa work. Pero naisip ko yan nung medyo nagkakaedad ka na parang tinanggap ko na sa sarili ko kasi lahat ng mga nakikita kong kasabayan ko, meron na sila. Nagkaroon na sila ng pamilya, ganito, ganyan, or meron silang stable na relasyon. Tapos ikaw yung magkakaroon ka ng boyfriend and then maghiwalay kayo. Tapos uulit ka na naman. Alam mo yung parang mag-uumpisa ka na naman. So sabi ko nga, parang tinanggap ko na rin sa sarili ko na hindi ako magkakaroon ng asawa. Ay, totoo. Parang siguro sabi ko, ang destiny ko is hanggang boyfriend
boyfriend-girlfriend lang. Realization ko yan nung pumunta kami sa, yung kay Prati, yung nag-propose siya. Hindi kasi kami pupunta sa ganon. So, parang nag-invite siya. Pumunta kami, si Mia, si Jolan. Pagkatapos nun, kumain kami sa resto. Tapos sabi ni Jolan, gusto mo magbaklaran tayo? Para mangyari sa inyo na panood nyo. Yung gano'n, kasi parang tinanggap na talaga namin, wala. Single na lang siguro. On and off na boyfriend, girlfriend. Vice, paano nagsimula na nakita mo ang kagandahan nito? Kasi magkaiba kayo ng linya eh. Nilasing niya ako nung gabi. Ang ganda niya. Alam mo, minsan magandang balikan tumaga yun, di ba? So, sobrang tagal nyo na eh. Tingnan natin kung maalala nyo pa. Si Shine, kilala ko as artista, pero hindi kami personal na magkakilala. Oo, kasi at walang paraan kasi dancer siya. Nagkaroon ng pagkakataon dahil dun sa show na magkasama kami. Meron kaming show na Annalisa. Magkaiba kami ng grupo. Doon siya sa part. Nung isang bida, doon ako sa isang bida. So, hindi kami nagkikita sa taping. Okay. May once lang na nagkita kami, pero hi, hello lang. No, so, ganun lang. 2015, wala ako sa politics nitong time na to. Nagkaroon ako ng show, road show, kaming dalawa, na magkasama. Parang magsishow kayo sa Dumaguete, show kayo sa Cebu. Provincial tour na to. Iba-ibang mga provinces na inikutan namin na magkakasama kami. Within 3 months. Doon na nagsimula yung lasing ako hanggang sa... Pero lang. Doon na kami nagkakilala talaga na medyo naging close na. Pero unang-una may wall pa eh. Kaso na timing ng time na yun, kaka-break niya lang sa boyfriend niya. At ako din, kaka-break ko lang din sa girlfriend. Wow. So, So pinagtagpo. doon. Pero nung una, may kasi parang ang tingin niya sa akin, babaero. So ako naman, tingin ko sa kanya, parang hindi kami magkakasundo nito. So yun, ganun. Parang nagkaroon kami ng kwentuhan. Natas kwentuhan din ng mga kasama namin doon na parang yung hinahanap niya sa lalaki, yung hinahanap ko sa babae, nasa kanya, yung hinahanap niya sa lalaki, parang tingin nila nasa akin. Babae ka. Ba't hindi na lang maging kayo? Parang ganun. Wala, hindi namin pinapansin hanggang sa nagka-developan na kami. Hindi kami love at first sight eh. So, matagal muna talagang sinipat-sipat nyo muna ang bawat isa. Oo. Ikaw, ano Parang- impression mo sa kanyang dati? Baero nga. Kasi gwapo eh. Kailan mo na-realize na gusto mo na si Sunshine? Siyempre, nasa ka pa ng kakabreak mo pa lang eh. Oo. So, ayaw mo naman ma-confuse ka dun sa baka maging rebound, gusto mo ba siyang seryosohin. Sa lalaki kasi ganun eh. Ganun, oo. Di ba? Mahirap Parang yan. kakatatapos ko lang ng relasyon. Parang gusto ko muna mag-enjoy. Kumbaga, ilalagay ko ba siya sa kategory na seryosohin ko ba siya o parang fling-fling lang tayo. Ganun, ang dami kong iniisip. Hanggang sa nung nagkwentuhan kami about sa buhay namin. Hanggang sa parang magkasama kami na hindi namin namamalayan yung oras. Lahat na pag-uusapan namin, nakampante kami sa isa't isa. Siguro doon ko na-realize na talagang ready ako na seryosohin tong babae na to. Hanggang Oo. sa naging girlfriend ko na siya. Ang maganda kasi noon, nakilala nyo ang isa't isa ng dahan-dahan. Hindi nyo binigla na naging kayo agad-agad. Yun nga yung sabi ko, babaero to. Kasi yun yung naririnig namin. Oo, gano'n naman talaga. Pag kung ano yung narinig mo, syempre, maging Yun yung- aware ka oo. na. Tapos, may time na parang hindi. Parang hindi siya yung kwento. Tapos, pagkausap niya yung pamilya niya, alam mo kung paano niya respetuhin yung pamilya niya. Yes, At points saka- agad yun. Oo, points kagad yun. Kung paano niya i-treat yung magulang niya, ganun kanya iti-treat. At saka family man siya. Yun yung naanon talaga namin sa kanya na family is family sa kanya. So, alam mo kagad, ipapriority yung pamilya niya. Noong time na yun, kung sakaling magkakatuluyan kami, magkakaroon kami ng pamilya, kami ang priority niya. Ilan taon na kayo magkasama? 10 years na. 10 years na. 10 years. Babae ka. Tapos eto na. Ano mga na-discover mo nung kayo na? Malinis siya sa bahay. Ayun. So, hindi siya negative. Lagi lang ako napapagalitan. dahil Burara ka. kasi sobrang OC niya sa bahay. Pati patak ng ihi ko pinag-aawayan namin. Pero alam mo, di ba, bihira lang kasi yung mga babaeng ganyan. Yes, oo. Napaka-vain, Oo. napakalinis. Tamang-tama lang talaga. Ikaw, ano yung ma-discover mo sa kanya, Shine? Typical na lalaki. Kaya nga sabi niya lagi siya napapagalitan. Kasi typical, yung parang nasisita ko lagi kasi eto na lang. Lalagay mo na lang dyan. Hindi pa gagawin. Pero kung sasabihin mo yung sa pagkatao niya, mas mahaba yung pasensya niya sa akin. Nung boyfriend-girlfriend, meron kaming bakasyon sa Europe na So, Shine, iba Siyempre, ka. nag-show ako doon. Tapos diniretso na namin. Ngayon, nagkamali ako, naiwan kami ng eroplano. Kasalanan ko. Kasi sabi ko, andyan lang yung airport, oh. Yung pala, airporto kasi nakalagay doon eh. Ay, yung pala, papunta ng... Oo, papunta ng airport. 2 oras, magta-train ka pa pala. So, iwan kami. So, kasalanan ko yun, di ba? Hindi ka nakarinig ng talak. Hindi. Hindi ako nakarinig sa kanya ng kahit na ano, tumawa lang siya, tapos sabi niya, hayaan mo na, at least nag-extend tayo ng isang araw. Hanap na lang tayo ng ticket ulit. Pero
Pero kung isipin mo, babayaran mo ulit yung ticket na yun eh. Never siya nagalit sa akin. Hanggang ngayon, pag kuwari nagkamali ako, hindi siya magagalit. Minsan, bihira lang na magalit, pero alam mong madali siyang lambingin. Hindi kagaya ko, parang ganun, medyo mahirap-hirap. Siya madali lang lambingin. Tsaka ito pa, Baisa, alam mo ang kinabilib ko pa dito, di ba siya ka-text ko, di ba? Sabi niya, sandali lang tanungin ko muna si Alex. Alam mo yun, bago siya sumagot sa akin, itatanong niya sa'yo. Sabi ko, ay, Alex. Kasi parang sa akin, sign of respect yun. Kasi Totoo. dati, ako lang mag-isa, kaya kong desisyonan yung sarili ko. Pero ngayon, partner na eh, may asawa ka na eh. So, kailangan yung desisyon nyo, parehas kayo. Tatanong mo muna sa kanya kung okay lang ba to. Ganon din siya sa akin. Correct me if I'm wrong, di ka naman nakaranas sa buong pamilya, di ba? Pero etong pamilya mo ngayon, nakikita mo na dapat ganito. Eh, wala ka namang ideal family, di ba? Hindi mo naranasan yun. Hindi, kumbaga buo naman yung pamilya namin. Yun nga lang, maagang namatay yung nanay ko. Parang sabihin mo, 12 years old yung namatay siya eh. So, 12 years old talaga, naiiwan kami sa kapitbahay. Na ganun na nangyayari kasi magtatrabaho si tatay sa Manila. Ang may iwan sa bahay is ako at saka yung kapatid ko na bunso. Kami lang dalawa. Kapitbahay, tinitingnan lang kami. Pagkain, ako pa rin ang magluluto. Ganun. Siyempre, sabi ko, paglaki ko, gusto kong magkaroon ng sarili kong pamilya, yung matatawag kong akin. Yun ang ginagawa mo ngayon. Oo, yung hindi yung may pamilya ako, asan yung asawa mo? Hanggat maaari, hanggat kaya, meron akong buong pamilya. Masasabi kong pamilya ko to, akin to. Tapos, Vice, habang kinakausap ko kayo parang feeling ko talagang meron kayong understanding sa isa't isa. Kahit hindi kayo nagsasalita, yung mga gestures nyo lang, ganun kalalim ang pagmamahalan nyo sa isa't isa. Tapos nahawa ka na rin sa kanya. Kay man of few words ka siguro dati. Malaking epekto sa akin ng asawa ko. Saka siguro sa amin, hindi lang love, yung respeto. Kahit hindi na kayo nag-uusap, yung respect nyo sa isa't isa, nandun. So, tama yun. Bago kami magdesisyon, pinag-uusapan muna namin dalawa. Hindi naman dahil sa kailangan ng approval pa talaga ng isa, o takot ka sa asawa mo, kaya mo to kailangan gawin. Kumbaga, sign of respect yun din sa asawa ko. Kung mayroon akong pagdidesisyonan para sa amin dalawa, tatanong ko muna sa kanya. Didiktahan ko, baka ayaw niya, di ba? So, yun. Iba ako dati. Galing akong politics, pumasok ako sa showbiz. Parang lahat sila, iba yung tingin sa akin. Parang ang stiff-stiff ko. Oo. So, sabi ng manager ko nun, konsehal na konsehal ka naman kung magsalita. Bulakenyo. So, ang lalalim ng Tagalog ko. So, ngayon, minsan yung iba, hindi ako kilala, naiilang akong kausapin, nakalang yabang ko. Parang feeling ko, magaling ako. Kasi nga, siguro nasanay ako dun sa pagiging politiko, yung mga tradisyonal na dapat lagi kang nakapormal. So, nung nakaasawa ako ng balahura, Relax na ang lahat. Di ba? oo, nagkaroon ako ng asawang babaeng bakla. Kidding aside, pinagpapasalamat ko sa Diyos, nagkaroon ako ng asawa na inilalagay ako sa lupa. Sa mundo ng politika, sa mundo ng power, fame, lahat ng taong nasa paligid mo ay yes people na nagsasabi na ang galing mo, tama ka, pero merong isang taong pinagkakatiwalaan mo na alam mong hindi ka pa ipapahamak, na mahal at may respeto siya sa'yo na hindi ka niya pababayaan. Ikokorek ka niya at ilalagay ka niya sa lupa. Huwag lumaki yung ulo mo. At tingin ko, pati sa mga anak namin, hanggat maaari, at kadod ko, sa family ko, ganoon din naman, mami at daddy ko, ganoon din ang tinuro sa amin, magpakumbaba. Siguro kung napangasawa ko, mas mayabang pa sa akin, na mas malaki ang ulo sa akin, baka iba yung naging values ko din. Kasi syempre, tinuro sa'yo ng magulang mo, pag naapektuhan na ng asawa mo, mag-iiba eh. Pero mabuti, para sila ng mami ko. At the same time, syempre kami lagi na ngayong magkausap. Talagang tinuturuan niya ako maging humble. Naniniwala naman ako doon. Mas lalo kang nagiging successful sa buhay, mas lalo kang magpakumbaba. Ang galing ng role mo, Chay, no? At saka, bumilib talaga ako. Malalim ka pala, Shine. Aside sa masikip. Hindi, napakalalim. Kaya hindi mo talaga dapat huhusgahan ng tao sa nakikita mo sumasayaw-sayaw. Pero nakita mo, isa ka sa successful na nag-asawa. Tapos yung asawa mo pa, super ang layo-layo ng mararating pa ng asawa mo pagdating sa politika. Dagdag ko na, totoo yan. Akala nila kasi, syempre, dancer. Syempre, akala nila, ano ba natapos niyan? Ano ba degree niyan? Diba? So, parang ganun ang typical na tao. Kasi i-judge ka nila. Pero hindi nila alam. Ako sa dami ng mga nakikilala ko, hindi dahil sa asawa ko to Ang dami ako nakakausap na mas matatalino, mas magagaling, mas magaganda yung pinag-aralan. Pero tingin ko, mas malalim yung asawa ko doon. Kahit gano'ng katalino yung iba, yung values nawawala eh. Ito, yung values niya talagang stick siya doon. Ito ang tama, ito ang tama. Siya rin yung nagsasabi sa akin na, mali yan, ganito gawin mo. Ang punto dito pag mag-asawa, ito yung respeto. Kaya nakita niyo, nagkakaintindihan kayo. Kasi yung respeto niyo sa isa't isa, nandoon. Kasi minsan, di ba, napapanood mo yung iba kong... Napapanood ko. yung iba kong kalokohan. Sobra. Minsan,
iniisip na iba, mayaman kayo, hindi totoo yan, bla bla bla. Yung mga anak namin, ayaw namin palakihin na luho. Unang-una yon, hindi dahil sa pinagdaanan namin yung hirap, kailangan nyo din pagdaanan. Para kayong matuto sa buhay. Kasi yun yung basic eh. Kami ang magtuturo nun eh. Basic sa bahay. Kung kinakailangan yung matutong maglinis ng gawaing bahay, gawin nyo. Parang gano'n. Kung kinakailangan yung matutong sumakay ng jeep, sumakay ng bus. Yung isa naming anak, college yun, nagbabas yun. Papunta ng Manila. Kumbaga, gusto namin ituro sa kanila yung basic at kung ano yung nasa baba. Para hindi kayo lumaki na parang ang laki-laki ng ulo nyo na anak ako ni Vice, anak ko ng ganito. Ayaw namin ng ganon. Hindi kami magpapalaki ng ganon. Maging kontrabida na ako sa mata nyo. Kasi ako yung laging napapagalitan sila eh. Kaya minsan dun sila sa papa nila eh. Okay na magmukha akong kontrabida sa inyo. Basta alam namin na mapapalaki namin yung mga anak namin ng maayos. Sino bang disciplinarian sa inyo? Siya. Ay, yung makikita mo ako yung sa comedy, pero mahigpit Strict talaga. ka. Oo. Parang first layer siya muna. Kumbaga, wag niyong antayin na si papa niyo ang magsalita. O, hindi yung ako yung nagagalit kaagad. Siya muna, tapos pagka hindi niya nakaya, ako na yung nagagalit. Stage 1 ng galit sa kanya, sa akin yung pinakagalit na dapat wag nilang gawin. Kaya ako naniniwala ako talaga eh. Charity begins at home. Kaya nung napanood kitang magsalita, eto hindi pa kami magkachika ni Alex. Hi, hello lang kami Alex. Pero nung napanood ko siya magsalita, sabi ko talaga sa sarili ko, sinabi ko kay Nanay Christy, Nay, ang galing pala ni Alex Castro magsalita. Ay, oo anak. Pag nagsasalita ka, makikita mo kung ano yung sinasabi mo, na yun ang magre-reflect sa pinanggalingan mo. Kung paano ka magsalita doon, maganda ang buhay nito sa bahay. Masaya ito sa bahay nila. Kaya tawid lahat ng mga sinasabi mo. Saka ngayon, hindi na kasi yung parang traditional na parang kang nagtatalumpati Hindi na na. parang may tono, may ano. correct. Saka ngayon, kung hindi totoo yung sinasabi mo, alam ng tao na Alam nila. niloloko mo sila eh. Kaya ito din sinasabi niya sa akin, maging natural ka lang. Dati nga kasi style ko, traditional. So ngayon, sinasabi niya sa akin, maging normal lang. So lahat talaga nagkikwento ko. Siguro nga, ang maganda rin siguro sa akin, naranasan ko din lahat. Dahil hindi Yan. naman kami galing sa mayamang pamilya, di ba? So lahat naman naranasan ko din yung hirap. So lahat naikikwento ko at yung mga naranasan ko yung pinagdaanan nila. Kaya nakaka-relate ako dun sa mga tao. Marunong kami makisama sa kahit sino. Ang maganda sa kanya is nakikinig siya. Kumari may suggestion ka o kaya papa parang ganito. Pinag-iisipan, okay, tama. Yun yung maganda sa kanya. Marunong din siyang tumanggap. Mali ako. May suggestion ako, mukhang okay yan Sa madagdag ko na kasi nga, kapag ang isang leader ay hindi na marunong makinig, that's the downfall of a leader. At the same time, bukod sa posisyon na hawak mo, pag uwi mo ng bahay, hindi ka vice governor. Pag uwi mo ng bahay, ikaw si Alex, ikaw yung asawa ni Sunshine. Ikaw yung tatay ng mga anak mo. Pag bumunta ka sa magulang mo, ikaw yung anak ng nanay mo. Na kailangan ganun pa rin ikaw. Kapag kakausap mo yung kaibigan mo, ikaw si Alex na kaibigan. Sana magpatuloy talaga yung ganyan samahan ninyo. Kasi nakikita ko na ang saya-saya, lalo na mga tagahanga mo. Tagahanga mo, nakikita nila, ay, eto na yung buhay nila, nakakatuwa naman. Kaya nakita mo kung nasan kayo ngayon, lalo na ikaw. Ngayon, meron ka nang gagawin ulit teleserye, I believe. Bawal pa kasi sabihin. Pero may project ka ngayon. Ay, malaking project. Ay, sorry, malaki. Malaking bayad eh. Malaking bayad, kaya talagang malaki. Sa akin, kamusta na ang buhay na may asawa kang vice governor? Naisip mo ba na mangyayari sa buhay mo to na magkakaroon ka ng isa-asawang vice governor? Yung totoo hindi. Kasi mahirap yung buhay dati. Kuwari, birthday ko. Tatanungin ako ng gusto mong regalo. Sasabihin ko lang is Pringles. Ganon kahirap na hindi mo mabili yung Pringles man lang. So, nung nagkaroon ako ng trabaho, parang, okay, ayan, nakikita mo na, may nabibili ka na para sa sarili mo. Pero yung magkaroon ka ng pamilya, alam naman natin sa showbiz na parang, pag sinabi natin hiwalay, kahit mag-asawa pa tayo, kahit may anak pa tayo, siguro nabigyan din ako ng nabigyan din ako ng asawa na mabait talaga. Nasabi ko yun sa kanya eh. Hindi ko dinasal ang politician at artista. Ayoko talaga nun. Sabi ko nga, ang dami naming show, ang dami naming kinampaign na mga politician na pagkatapos mo sumayaw, Miss Shine, pinapakuha ni ano yung number. Tapos, andyan lang yung asawa sa harap ko. So, ayoko talaga ng politician at ayoko din ng artista kasi ang bilis nila magpalit. Nag-stick ako sa, basta mga normal na tao lang na parang ako pa nga naging ano eh. Ay, naging sugar mommy ka. Parang ako pa yung naging ganon. Kasi parang feeling ko, hindi ako lulukoy. Dahil, Siya yung nagpo-provide. basta hindi na uso yung mukha. Kasi sorry yung ibang kong kaibigan, alam mo, sabihin sa akin, may itsura ka naman. Pero bakit? Ganyan ang ginawa mo. Oo. Pero sabi ko nga, mahal ko eh. Hindi mo titingnan yon, di ba? Oo. So wala sa hinagap ko, magkakaroon ako ng parang asawa na yan. Artista, politician, tapos gwapo. Yes! Talaga
Talagang, sige, bibigay ko yung gusto mo. Bibigyan kita ng gwapo, mapagmahal sa pamilya. Pero ibibigay ko din yung ayaw mo. Ayaw mo ng politician, ayaw mo ng artista. Ikaw nang bahala. Oo, kasi minsan, di ba, ang Diyos kasi, kung ano yung hinihiling mo, hindi yun ibibigay sa'yo kasi alam niyang makakasama sa'yo yun. Kaya yung ibibigay niya, yung alam niyang makakabuti sa'yo. In fairness naman, talagang, ayan no. Siguro kung iba din, baka hindi ganito din yung buhay ko. May mga nanliligaw na mayaman, pero hindi ko alam kung mag-end up kami ng masaya. Kasi feeling ko, magiging babaero din lang sila. Mahirap din yung sitwasyon ko na ang asawa mo is politician, artista, at higit sa lahat, may tsura. Aminin na natin, sa posisyon niya, yung may power siya, may money siya, kumbaga, lalapitan ka ng babae. Kung yung ang wala babae ang lumalapit basta may Ito pa pera ba? ka. Oo, ito pa ba na may itsura? At may mga ine-elbow talaga. Ini-elbow ka? Oo. Pinaglalaban mo talaga? Lumulusog ka? Hindi naman. Kumbaga siya rin naman na nagsasabi. Siya rin naman nag-aano sa akin na kunwari, feeling niya, gano'n. Agad. Tinitingnan ko na kagad, iwas ka na. Kasi parang may something, may ganito. Open naman siya sa akin. At saka may ano yan, yung kunwari, Papa, patingin ako ng phone. Bihira ako. Kumbaga sa isang taon, baka bilang mo lang. Hindi kumbaga may ano lang ako, yung parang wala lang. Curious ka lang Oo, kung kasi ano. minsan, hindi mo iniisip, biglang papasok kasi sa'yo May ganon May ganon. Oo, napapanig. Oo. Kasi ang gwapo mo kasi ba? Pero makikita mo na wala. At saka kung meron man, makikita mo na sa conversation nila na parang tinatanggihan niya talaga yung babae. Kasi babae talaga lumalapit sa kanya. Ano ang bilin mo sa kanya pag umalis si Vice lagi sa bahay niya? Ingat Ano ka, Papa. I love you. Be good. Ang sagot niya, anong sagot mo lagi? It's always good. Hindi naman natin masasabi. One day, pwedeng siya magkamali. Pwedeng ako ang magkamali. Pero dapat sa relasyon ng mag-asawa, merong space, merong room para sa pagkakamali. Kasi kahit tanungin mo yung mga sobrang tagal na mag-asawa, hindi perfect ang relasyon nila. Merong isang laging nagpapatawad para magtagal yung relasyon nyo. Hindi magiging perfect yung relasyon nyo. Kaya sabi ko nga, merong room para sa amin, dalawa, sa pagkakamali. Sabihin natin once, twice. Pero pag naging pattern mo na, naging ugali mo na, at feeling ko parang naging sakit na natin, it's about time. Kasi hindi ko rin naman anuhin na baka magkamali ka, mag-end up na ako pala ang magkamali. Dapat lang talaga bukas ang komunikasyon. Yung ibig niya sabihin kanina na magkamali, hindi lang tungkol sa pambabae o panlalaki. Sabihin sa ugali. Minsan Oo. meron kayong nasaktan mo yung asawa mo, nasaktan niya ako. Pero hindi naman physical, syempre iba yung level yun. Pero yung mga gano'n na pwede mo pang patawarin. Talagang kailangan talaga komunikasyon. Sa 10 taon ninyong pagsasama, meron na kayong isang malaking pinag-awayan na halos mag-alsa balutan ng isa sa inyo. Meron. Pero nalampasan niyo yun. Ang pinaka-importante doon, hindi yung problema Kung paano nyo naharap yung problema at kung paano nyo nalampasan, ano yung natutunan ninyo, at kung paano kayo nag-mature bilang mag-asawa. Ayun yun At wala ka nakitang perfect relationship. Siguro nakikita lang natin sa TV, sa mga teleserye, pero walang perfect relationship. Meron akong tanong kasi lagi ko itong naririnig sa mag-asawa. Meron bang araw na hindi mo siya mahal? Siguro pagka magkagalit kami kagabi, di talaga kami magkasundo nung gabi na yun na hindi namin nasarado yung issue. Tapos hanggang sa kailangan na namin talagang matulog. Nakatulog kami, tapos kinabukasan, nagising kami. Yung inis ka, pero mahal mo pa rin. Hindi pa pwedeng mawawala yung pagmamahal Yung inis lang, normal lang. Pero hindi yung, ano ba naman to? Kumbaga ito kahit na natsura nito, paggising nito, mahal ko to Ano yun pag gumising ka na hindi mo na siya mahal, meaning hindi mo na siya talaga mahal. Pag gumising ka na ayaw ko nang makasama to, yun na yun. Yun na yung end. Kasi, kumbaga, kayong mag-asawa ang susulat kung paano kayo mag-end up. Kung ano yung end story nyo So, parang minsan kami, nagkakainisan, pagising ko, inis lang ako sa'yo. Inis, pero may pagmamahal pa rin. Yung pag hindi na tayo nag-uusap na medyo matagal-tagal na, medyo ikaw din, nahihirapan ka sarili mo. Nahihirapan ka din. So, once na nahihirapan kayo, meaning, ando doon pa yung love. Sa mga nanonood, sa palagay mo, anong dapat mong sabihin sa kanila na may mga asawang politiko? Ayan. Bitaw na po. Hindi na siguro sa yung Sa mga magkarelasyon. Oo. Kasi minsan, parang kuwari sa amin, ang tingin sa amin is perfect couple. Hindi, walang perfect, diba? Sabi ko nga, may dumating na yung time na nag-away kami na malaki na parang yung time na yun, ako yung susuko. Kasi parang nagulat din ako na ganito pa lang buhay ng asawa ng isang politician. Ang dami mong kaagaw. Kaagaw mo sa time, kaagaw mo din kahit papaano sa atensyon, sa pagmamahal. Tapos ang daming maaligid. Parang na-overwhelmed din ako sa posisyon niya na kaya ko ba? Kaya ko bang i-handle? Parang ganun, parang hindi. Teka, magbaback out ako. Parang hindi ko yata kaya. Parang ayokong palakihin yung mga anak ko ng ganito. Pero darating pa din yung time na nasa kanya kasi, nasa asawa mo
mo na pinakita niya naman sa amin na huwag kang bibitaw. Mama, kaya natin to. Secured. Binigyan niya ako ng security. Hindi ko kayo pababayaan. Kayo pa rin ang top priority ko. Ikaw, yung mga bata, tayong pinakapundasyon ng mga bata. Bukod kay God ha, may isang bumitaw sa amin, lahat yan guguho na. So parang ang mangyayari is depende yun kasi sa magiging kapartner nyo. Kaya kailangan, kung hahanap kayo ng partner nyo, siguraduhin nyo munang makikilala nyo ng mabuti. Dahil siya o sila yung kasama mong susulat kung paano mag-end up ang lahat sa inyo. Kumbaga sa gumagawa ko ng libro, meron tumulong sa akin na mapaganda yung istorya. Yes, Vice. Ikaw naman, anong gusto mo sabihin kay Shine? Yung... No, wala tuloy yun. Inaano ako doon sa libro mo eh. Palibro-libro ka na ngayon. Oo, Dali. Ang deep, di ba? May libro, may sulat-sulat. Sa author, sunshine, iba. Lahat tayo may trabaho, mas stress tayo sa trabaho natin. Parang kailangan ibigay natin yung oras natin sa trabaho natin kasi iniisip natin, kailangan natin maging provider. Kailangan natin, sayang yung trabaho, sayang yung overtime, sayang yung araw na to, dagdag na kita to. Take a break. Magbigay ka ng araw na para sa pamilya. Ayun ang siguro natutunan namin dalawang mag-asawa. Kasi kadalasan pag sinabing politician, naku, sobrang busy niyan. Walang oras sa pamilya yan. Lumalaki yung mga anak niya na hindi niya nakakasama. So ako, iniba ko. Alam ng mga taga-Abulacan yun. Pinaalam ko talaga sa mga kababayan ko. Yung Sunday ko talaga is family day. Sunday ko, yan yung araw ng laba ko, saka ng plancha. Laba plancha, lahat ng linis ng bahay. Yan yun. Sunday ko is family day. Consistent yun. At saka, di ba, sa dami-dami mong trabaho, at the end of the day, iba rin talaga yung may inuuwi ang pamilya. Ay, iba yung nakasama mo yung mga anak mo, nakasama mo silang maghapunan, naipasyal mo sila, nayakap mo sila, yung asawa mo, na i-date mo. Nireregaluhan. Wala, nakita ko yun, ha? Regaluhan kang bracelet. Girl! Di ba? Yung sa may pinuntahan mo pa, di ba? Pumunta ka doon. May kupakuo. Pagtenta-tenta. Na pala. May papasuyo sana ako sa'yo. Hindi ko na kasi makasikaso eh. Baka pwedeng punta ka doon sa may Elias Plada. Meron ako baka kuha sa'yo. Ano ba yun? Basta, kunin mo lang doon. Punta ka lang doon. CJD. Go, direct supplier Manila by CJ. Go? In fairness ha, nasasangla to, di ba? Yes, ma'am. Alam niya din kasi ito yung hilig ko. Nag-invest din talaga ako sa ganito. Ang ganda. Ang ganda. Ay, sabi na. Excuse me? Eh, Donya na to, di ba? Hindi na Madam Sunshine. Donya Sunshine. Sama ang galing mo din mong budol, ha? Hindi ko napapalitan kasi ito yung pinili ng asawa ko para sa akin. Thank you. Yes. Sige, balik na. Baka magagong isip niya. Biglang iripan mo? Oo, hindi na pwede iripan. Tata. Kung nakita mo, nakuha mo na pala. Yes. Ko naman eh, ginulat-gulat mo ko. Alam mo kung anong lutos mo, nakasimangat pa naman ako kanina. So, mabuti na lang. Bagay naman sa'yo. Napaka-sweet mo naman. Thank you. Alam mo yan, regalo ko na sa'yo. Regalo ko na ngayon dahil Mother's Day. Mabuti na lang kilala ko may ari ko si JB kasi binigyan nila ako ng malaking discount. Tapos, tingnan mo na lang yung bill mo sa AP. Sa ano mo credit card mo? Sabi ko sa mga yes. Tingnan mo na lang pagkano bill mo sa credit card mo ginamit. Totoo ba? Isusuli ko to. Good morning, good morning, good morning. Nakalat na naman. Kasasabi na walang magkalat. Bawal magalit. Bawal magalit. May alas ka. Huwag ka magagalit. Isang buwan kang hindi pwede magalit. Tandaan mo, may alas ka. May alas ng bago. Huwag ka magagalit. Pigilan mo siya. Inisip mo na yan. Hindi mo na sinabi. Nabuko tuloy. Ang hirap pudulin kaya. Sa in fairness naman, alam niya din, yun ang isang maganda sa akin. Hindi rin naman talaga ako mukhang pera. Hindi ako yung binimokan ito, binimokan Hindi ka yan. ganun. More on date, pagkain. Obvious naman. Ano lang, yun nga, bigyan talaga ng oras. Saka maganda yung papasok ka ng Monday, parang na-recharge ka kasi nakasama mo yung mga mahal mo sa buhay eh. Hindi yung parang Monday na naman, tapos magde-demand na yung mga anak mo, di mo man lang maihatid sa school. Stress ka eh. So, piliin mo ano ba yung magpapa-relax sa'yo. So, ako, ang paparelax sa akin, makasama ko yung asawa ko, makasama ko yung pamilya ko. So, yun yung nagpaparelax sa akin. So, talagang bigyan natin ng time yung pamilya natin. Ano yun, mental health din ah. Nakakatulong yan sa mental health natin kasi nakaka-relax talaga yan. Huwag natin pabayaan yung pamilya natin. Huwag tayong
tayong masyadong mag-ano doon sa trabaho. Kailangan talaga natin magtrabaho pero family muna. Tapos, ako naniniwala, lalo na sa amin sa mga public servant, no? Ako no offense naman sa iba. So ito, sa akin lang, katwiran. Paano ka makakapag-lead ng isang barangay, ng isang bayan, o ng isang probinsya, o ng isang bansa kung mismong pamilya mo hindi mo kayang i-lead? Magsimula ka muna sa pamilya mo bago may ayos yung buhay ng ibang tao. Ayusin mo muna yung buhay ng mga anak mo at ng pamilya mo. Mas nagpapasalamat ako kasi napangasawa ko ay talagang very respectful sa akin. Sa lalaki naman kasi, Yun ang ay pinaka-importante. Hindi mo naman kailangan maging boss. Yung alam mo lang na nire-respeto ka ng asawa mo. At yung pag-uwi mo sa bahay kahit papano, nandyan pa rin siya, nakangiti sa'yo, nakayakap sa'yo, at nilalambing ka, saka inaasikaso ka. Saka hindi rin siya maluho. Kumbaga ganun kami, hindi naman kami talaga maluhong pamilya. Nung last election, ito yata yung pinakamaraming artistang tumakbo na yung iba nakalusot tulad mo. Hindi naman nakakapagtaka kasi ikaw, trinabaho mo. Nagsimula ka sa mababa at talagang ito ang takbo talaga ng puso mo, ang paglilingkod. Anong masasabi mo sa mga artista na pumasok sa politika na, alam mo yung ginamit ang popularidad? Yung mga celebrity na pumasok sa public service, dapat kahit paano inaral talaga natin. Ang nakikita ko kasi yung mga interview ng iba, no offense naman sa iba, may kanya-kanya naman tayong katwiran. Maaring mali ako, pero ako sa tingin ko ganito. Kung papasok ka sa politika, tapos ang dahilan mo lang gusto mo lang tumulong, kasi pwede ka naman tumulong kahit wala ka sa politika. Pero pag ikaw pumasok sa paggugobyerno, yan ay napakalaking responsibilidad. Buhay ng tao ang nakasalalay sa'yo. Hindi to kung sino lang yung sikat. Kasi ganun ang nangyayari. Paggugobyerno ito, pag konsehal ka, ano bang trabaho ng konsehal? Diba? Yan ay paggagawa ng batas. Pag ikaw ay congressman, gagawa ka ng batas. Pag ikaw naman ay tatakbong mayor, kailangan paano ka mag-implement ng mga batas, paano ka magpalakad ng isang bayan o city. Tapos pag ikaw naman ay governor, paano ka magpapalakad ng probinsya. Dapat yung time mo ay talagang dedicated. Hindi yung, isang beses lang ako papasok, pag session lang. O kaya, isang beses lang naman ako papasok kasi may mga sekretary naman ako eh. O kaya, gagawa ako ng batas, magtatanong na lang ako. Hindi, dapat talaga mag-aaral ka. Hindi yung pagka tinanong ka, hindi mo rin alam kung ano ba yung trabaho mo. Gusto mo lang tumulong. Ngayon, ang nangyayari sa mga Pilipino, kung sino lang yung nagbibigay, yun lang yung binoboto nila. Kung sino lang yung nagbibigay ng ayuda, kung sino lang yung ganito. Pero hindi nila alam kung magaling yung tao. Kasi kailangan sa paggogobyerno yung hindi lang kung ano yung makukuha mo ngayon. Kung ano pa yung makukuha ng mga susunod at susunod na panahon, yung mababago sa sistema natin. Ayun. Diba? Parang Singapore, si Lee Kuan Yew. Binuo na yun, yung Singapore ng hindi lang bigay ng bigay. Ginawa niya yung Singapore ng talagang may disiplina, yung mga tao, kailangan ng law enforcement, lahat ng mga pangangailangan ng mga tao ay maibigay hanggang sa nakuha nila yung pagiging Singapore ngayon. Hindi siya yung parang, kailangan bibigay lang ako, kakanta lang ako sa stage. So kaya dapat sa mga celebrity rin, taas din sana natin yung antas ng pangangampanya. Wala naman din akong against dun sa mga kumakanta, sumasayaw. Siguro ako, iniwasan ko yun. Kasi showbiz na kaming mag-asawa eh. Ayoko ng pagdating sa campaign period, showbiz pa din. Gusto ko itaas ng mga tao yung level ng kanilang, yung pagpili ng mga maglilingkod sa kanila. Hindi lang kung sino yung sikat, kung sino lang yung nagbibigay ng pera sa kanila. Sino ba talaga yung talagang makakatulong sa atin dito sa bansa natin? Sino ba yung makakatulong para sa kinabukasan ng mga anak ko? Diba? So yun dapat yung mentality. Hindi lang kung sino lang, magaling kumanta, magaling sumayaw, hindi ganun. Pagpasok sa paggogobyerno, kailangan kahit papano napag-aralan mo. Hindi lang yung gusto mo lang tumulong. Ayun, o diba? At least meron tayong panghuling salita ni Vice Gov, diba? Para yan sa mga susunod na election yung mga artistang katulad niya na gustong pumasok sa Oo, politika. saka wala akong against kasi lahat naman pwedeng pumasok sa politika eh. Correct. Katulad nga, may nagsasabi din naman sa akin. Sabi, si Alex, ano lang yan, artista lang yan. Si Daniel Fernando, artista lang yan. Siyempre, ano ba tingin nila sa mga Oo, artista, di ba? Hindi naman lahat. Kumbaga, parang ang tingin sa mga artista ang bababa. So, ayoko din maging stereotype ang tingin sa mga artista na kaya pinagbubutihan ko yung trabaho ko para makita din nila na nanggaling tayo sa showbiz, nagtrabaho tayo na maayos. May ginagawa. Nagsilbi tayo na maayos. Alam natin yung ginagawa natin. Kaya yung mga ibang tao, minamaliit yung mga nasa showbiz, yun lang yung medyo dapat ibahin natin. Dapat itaas talaga natin yung level. Siguro na taon lang na nasa showbiz tayo, pwede naman kahit sino, abogado, karpintero, doktor, businessman, pwede pumasok sa politika. Tayo artista, nagtatrabaho, yung trabaho natin, legal. Kumbaga, maayos yung trabaho natin. Kulang na lang talaga kung paano yung mapapakita natin na talagang deserving tayo dun sa posisyon na yun. At dapat mang-aral. Oo. Yan ang pinaka-importante. Oo, kasi diba? minsan, Pag-aral. meron kasing biglang nagugulat ka, tatakbo pala. Kung kailan na yung filing, tsaka lang malalaman mong tatakbo. Oo, Kasi diba? once na gusto mong tumakbo, alam mo yung lugar na pinagtatakbuhan mo. Nagugulat ka na lang. At tatakbo palang mayor si ganito o konsehal si ganito, ngayon lang namin siya nakita. Taga rito pala siya. Hindi niya alam kung ano yung lugar niya. So, sa lahat ng tatakbo, hindi lang about sa mga celebrities, kundi sa lahat ng mga gustong tumakbo. Kapag tatakbo kayo sa isang posisyon, aralin ninyo, kailangan may preparasyon. Hindi yung biglaan. Yun ang diba? pinaka-perfect. Dapat prepared ka sa papasukin mo. Alam mo, maraming salamat. Thank you.
napakahaba ng chikahan namin, sobra. Kasi ito yung kwentuhan talaga ng bonggang-bongga. Boy Shine, maraming salamat Thank sa'yo. you. May imbitahan mo sila sa TikTok mo, mag-ina, nalilibang tayo ng bonggang-bongga na minsan, umi-extra pa si Vice. O talagang nag-ano ako sa kanya, Papa, pwede ka bang extra sa vlog ko? O go, ganun siya. Buti na walang pa-TF to. Hindi, ayan, sa mga gustong mag-follow. Sabi nga ng asawa ko, wala kayong matututunan sa akin, i-unfollow nyo na daw ako. Sunshine Garcia, yan yung TikTok, FB, at saka IG. At abangan nyo dahil may malaki kaming project na ginagawa. Hindi ko na rin sasabihin kung sinong kasama ko, pero may excite kayo kasi makakasama ko din ulit sila. Ay, naku, excited ito. Bakit ikaw, meron ba bang pag-asang bumalik ka sa showbiz kahit pasulpot-sulpot lang? May mga offer pa ba na dumarating, lalo na ngayon? Nung last term, meron pang mga offer pero talagang hindi ko Turn down. na-turn down ko na. So, priority ko talaga yung pagiging public servant Ayun talaga na. ngayon. Ayoko kasi na masabi ng mga kababayan ko na mas madalas ka pang nakikita sa TV kaysa sa nakikita ka ng personal. Pero syempre, dapat gumawa kahit paminsan-minsan. May mga best ganun. na. Siyempre, love din natin yung showbiz, di ba? So, yung pag-acting, di ko masabi, pero yung priority ko talaga ngayon ay yung public At service. saka lalo magiging proud ang mga taga-Bulacan pag nakita ka, ay, Vice namin yan! Kaso Diba? ang problema kasi pag nasa taping ka, may teleserye ka, yung haba ng oras. So parang MWF, kailangan nandun ka, kailangan 3 buwan na taliga dun sa Mga taga-Bulacan, swear nyo, di ba? So, Tingnan talagang- nyo, oh, ayaw niya kayong iwanan. Oo, simula nung naupo, nung konsehal pa lang ako, ayoko kasi yung pag malapit lang eleksyon tsaka ka lang nakikita. Gusto ko yung from day one na naupo ka, kahit hindi panahon ng kampanyahan, umiikot ka, nararamdaman ka, bumagyo man, tag-araw man yan, handyan ka, katuwang nila. Talagang nakikita nilang sulit yung bayad ng gobyerno sa'yo dahil alam nilang nagtatrabaho ka. Hindi yung, nandun lang, nasa show, pa-acting lang si Vice Cop, hindi na namin nakikita. Susunog na kami dito, nandun, nasa taping pa. Yun, Diba? iniiwasan mo. Binabaha na kami dito, nandun pa sa taping si Vice Cop. So, siguro nung bukal ako, nung konsel ako, pwede pa. Pero kasi ngayon, pangalawang ama ka na ng lalawigan eh. Kapag kailangan ng tulong, dapat nandyan yung pangalawang ama. Ngayon, natin. pangalawa ka pa lang. Pero nararamdaman ko at nakikinita ako na mukhang magiging ama ka na sa susunod na mga panahon. Ay, Ama naman na talaga ako. Oo. Ama na ako ng mga anak ko. ama ng Bulacan. Ako, seryoso, ito, walang halong showbiz. Hindi ko pinangarap na maging vice governor. Pero, Nangyari. Nung board member ako, nagtatrabaho lang ako noon, nung pandemic, kung ano yung pwede ko matulong sa mga kababayan ko. Tapos, nung biglang nagtakbo ng vice governor, ako yung napili. So, nanalo naman ako. Ngayon, ganun din. Ayoko din gawin yung mga bagay dahil tatakbo lang ako ng mas mataas na posisyon. Hindi yung iniisip ko na, gagawin ko to kasi tatakbo ako ng mas mataas na posisyon. 3 years from now, 6 years from now, hindi. Nawawala yung essence ng public service. Kasi yun yung mga traditional na mga politiko eh. 10 years from now, iniisip na kaagad kung ano yung tatakbuhin nila. Pero ako ayoko ng ganun. Kung gusto natin mabago, baguhin din natin yung mindset ng mga politiko. So, katulad namin, kailangan public service, trabaho, at kung ibibigay sa amin yung mataas na posisyon, si Lord na bahala doon. At yung taong bayan na magsasabi. Vice Go, maraming salamat sa iyo. Shine, maraming salamat sa iyo. At patuloy mo lang paggawa ng TikTok mo dahil maraming napapasaya ang TikTok mo. At Vice, maraming salamat sa oras na binigay niyo sa amin. Ayan, nakilala na natin ang mag-asawa, si Vice Governor Alex Castro. At syempre, the beautiful Sunshine Garcia. Maraming salamat sa inyo. So, sa aking vlog, Deadmang Nega, Deadmang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Kain na tayo. At syempre, pasalamatan na rin natin si Boss Jojo Rosales. Boss Jojo Rosales. Thank you! Boss Joy, marami pong salamat. Kainan na. Nakain na kami kanina po. Kalahati ko na yung bangus. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel, chika, good vibes ang tahanan. Ganon.